Dali na naman mga bro. Uy, malaki. Naku, pulahan mga bro. Maigi ang tilapia rito. Mga bro, may kumagat na sa ating masa. Mga isda to. May kumagat na. Karpa ka na ba? Nakahuli na naman tayo. Yung ganong klaseng tilapia na naman. Yung maliit ang bibig. Ito na yung ating mga huli. Ayan o, madami rin. Yun. Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga bro. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong hapon ay pumunta tayo dito sa paborito nating spot. Dito lang yan sa ating lugar, sa may habagatan. At kung mapapansin nyo sa laot mga bro, ay malakas ang amihan. Ayan. So ngayon kasi ay susubukan natin na mag carp hunting. So titingnan natin kung meron na ba na kumakagat na karpa sa bingwit. Gamit natin na pain ay masa. Pero meron din tayong dala na pantilapia mga bro. Dahil kung mapapansin nyo diyan mga bro, ayan, sa ating spot, ang daming lumot. Kaya pagka tayo ay zero sa karpa, wala tayong nahuli, baka sakali makahuli tayo ng tilapia. Kasi alam nyo naman, dumadawi na nga yung tilapia sa lumot, diba? Pero sana mga bro ay makahuli tayo ng karpa. Kasi tag-amihan na nga. At nakita ko dun sa mga kasamahan natin na mangingisda dyan sa Barangay Bumbong na meron na silang mga mga bro, mga palagay, o yung tawag nung iba ay patanga. Maalala nyo 2 years ago may mga vlog tayo sa palagay. Yun nga yung fish cage mga bro na trap at nilalagyan natin siya ng water lily. So doon tinatambayan nyo ng mga karpa. At dahil nakita nga natin doon sa mga kasamahan natin na mangingisda na nakakahuli na sila sa palagay, sa trap, yun, ang dami nila nahuling karpa. Susubukan na natin ngayong panahon ng amihan. So, ganitong panahon talaga mga bro, nagsisimula ang season ng karpa pagka yung tag-amihan o malamig na yung tubig. Dahil nga yung mga karpa, ito yung season o ito yung kanilang panahon para magparami o mag-breed. So ganun yun mga bro. Kaya yan, dala natin yung dalawa nating bingwit. Ito, yung lagi natin ginagamit sa ating pangkarpa. Ayan. Tapos ito naman mga bro, ang ginagamit natin na pantilapia. So ngayon maninilapia tayo dito, no? Pero ngayon focus muna tayo mga bro sa ating pangkarpa. Ayan. Meron tayo dito na 2 hook. Ayan, nasa na isang hook nito? Ayan. Ito, meron tayong 2 hook na number 10. Medyo malaki yan mga bro. Ayan, malaki. Tapos ang pain natin dyan ay masa. Nasaan yung ating masa? Ayun ang ating masa mga bro. So ito yung ating pain sa pamimingwit ng karpa. So masa. So mix ito mga bro ng pellets at saka harina. Lalagyan nyo ng tubig para makuha nyo yung ganyang klase ng texture. Yung ganyan, parang dough. So pakainin natin mga bro para lumapit ang karpa. Ayan, patikimin natin sila. Sa mga gustong matuto ng paggagawa nito ng masa, meron din tayong video dyan mga bro. Hanapin nyo na lang sa ating mga video. Lalagay ko yung thumbnail diyan sa ating screen. At panoorin nyo pagkatapos ng video na to para matuto rin kayo na gumawa ng masa. Ayun, simulan na natin ang fishing adventure natin ngayong hapon. Let's go! Alright, magpain na tayo mga bro. Ang unahin natin yung ating pangkarpa. Solo fishing lang tayo ngayon. Hindi natin kasama si Kagawad mga bro. Natutulog. Hindi na natin ginising. Saka subok lang naman to mga bro Medyo busy si Kagawad sa barangay ngayon mga bro kasi magpapasko. Kaya madalas hindi nakakasama sa atin. So okay lang yan mga bro. Ano niya yun commitment niya yun sa ating barangay Mga bro, sukatin lang natin kung gaano kalalim dito na. Para alam natin kung gaano kalalim ang gagawin natin. Ayun. Sakto lang mga bro. Ganito lang kalalim. Okay na to. So painan na natin. Magpain na tayo. Yung masa, ibabalot nyo lang doon sa pinakang hook. Tapos gagawa kayo ng parang yema. Ayan, parang yema mga bro, di ba? Naalala ko tuloy yung kwento mga bro. Merong isa tayong mamimingwit naggawa ng mga masa. So siya kasi pagka gumagawa ng masa na ganito, binibilog-bilog niya na para ikakabit niya na lang sa hook, no? Iniwan niya daw sa lamesa. May dumaan daw mga bro. Ayun, kinain, kala daw yema. Parang nga naman yema mga bro no? Ayan, ating pain.
So tara, tingnan natin kung may mahuli tayong karpa. Sana naman mga bro. So unang bato, let's go. Yan. So kung maaalala nyo mga bro, nung dati nung nangangarpa tayo, dito rin tayo nakakapaghuli ng mga karpa eh. Ang dami natin nakahuli dito. 2 years ago rin yun mga bro. Kasi nung nakaraang taon, madalang ang karpang nahuhuli, nakakahuli naman kaso napakadalang. Ngayon sana ay dumawi ulit yung karpa para lahat ng mga mamimingwit mabuhayan ulit na. Kasi dati talaga mga bro, taghirap. Ang hirap ng ng hulihin ng karpa. Kabit na rin natin yung pantilapia. Sana naman makafish on tayo ng karpa ngayon mga bro. Matagal na tayong hindi nakakahuli ng karpa. Nakaraan pala nakapagkarpa tayo mga bro. Nakadalawang maliit tayo kaso na i-upload ko lang siya dun sa Reels sa Facebook. Wala pa yatang 1 kilo yung huli natin dun eh. Maliit. Ay mga bro, ito naman yung pantilapia. Ang gamit naman natin dito, lumot na pain. Ilagay lang natin. Saan ba tayo maglalagay ng pantilapia? Dito na lang mga bro, sa tabi. Ayan, dyan. Meron din tayong dalang salok mga bro. In case na makahuli tayo ng malaking karpa, meron tayong panalok. Kasi ang hirap pa ahunin yan mga bro eh, yung ganyang karpa. Kaya kinakailangan sasalukin yan. Palitan natin ng pahay mga bro. Tsaka laliman ko ng konti para masyadong lapat eh. Masyadong lapat, kulang pa yata sa lalim. Laliman pa natin ng konti. Ayan. Pag tilapia natin, hayaan lang natin yan dyan. Ilang pirasong tilapia lang tayo, okay na mga bro eh. Target natin yan, karpa. A few moments later. Ay mga bro, may humihila na sa ating Ayun, nilubog na. Dali mga bro. Nakaisang tilapia na tayo mga bro. Yun lang, wala tayong dalang peacekeeper mga bro. Ayan na, nakaisa na tayo. Ay humihila bigla eh. Lagyan na lang natin sa bangka mga bro. Ay dito na lang mga bro sa ating Ayan, dito na lang. May butas kaya to. Sana naman ay wala. Ayan, dyan na lang. Hindi naman yan lulusot yan mga bro eh. Nakaisa agad mga bro na tilapiaan eh. Diyan lang natin nahuli mga bro eh, sa tabi. Pahin na natin. Naku, hindi kaya sasayad yung ating bangka. Bro, dito lang natin nahuli yung tilapia Ayan, dyan lang. Ayan ang pangkarpa natin. Ayun. Naku mga bro, mukhang bang-igi ng tilapia. Ayan, dali na naman no. Pangalawa na. Oops, dyan ka muna. Pangalawa na kaagad yun mga bro. Bilis ng kibit. Yan lang. Pagkalawit mo, huli agad. Ay mga bro, dali na naman mga bro. Uy, malaki. Naku, pulahan mga bro. Maigi ang tilapia rito sa spot na to. Pulahan mga bro. Medyo malaki siya. Tatlo agad, sasandali pa. Ayun, nakatatlo agad tayo. Sasandali pa yan mga bro. Sana wag makakawala. Pangkarpa natin. Ayun, kinikibit na yata yung pangkarpa natin. Kinikibit ba? Kinikibit ba? Ayun. Naku, kinibit mga bro. Pangkarpa natin. May kumagat. Ganda na lubog. Karpa kaya yun o kanduli?
Hindi kasi natin masasabi mga bro kung kanduli o karpa yun eh. Kasi ang kanduli mga bro, kumakagat din yun sa ano eh, sa masa eh. Pati yung tilapia, kumakagat din mga bro. So may kumagat sa ating masa. Sana karpa na. Tapos balik tayo mamaya sa ating ano, sa ating tilapia hunting na. May kumagat. Ayun ang gusto ko, may kumikibit. Ayan, lautan natin. Ayun ang gusto ko, may kumikibit. 5 minutes later. Yan mga bro, may kumagat na sa ating masa. Ano kayang isda to? May kumagat na, karpa ka na ba? Parang kanduli lang. Oh, kanduli nga mga bro. Ayan oh. First catch natin sa masa mga bro. Kandulensis. Di ba sabi ko sa inyo mga bro, ang kanduli kumakagat sa masa yan. Kaya yan, mahuli na tayo. Kanduli, catfish. Tanggalin natin ang tibo mga bro. Tapos kunin na rin natin. Lagyan natin sa ating lagayan. Yun. Kasi baka may manghingi ng ulam eh. Di na tayo zero sa masa. Di na lugi yung ating pinambili ng feeds tsaka harina. Okay, nakakanduli na. Pangatlong bato. Sana susunod mga bro karpa na no. Ayun mga bro, huli ba? Nako, nilubog na naman mga bro yung ating pangkarpa. Ayun, may huli mga bro. May huli. Ano kaya to? Oy, tilapia mga bro. Oh mga bro, ito yung sinasabi ko. Nakakahuli rin ng tilapia. Pero ibang klaseng tilapia yung nahuhuli sa masa. Yung maliliit ang bibig. Ayan o, ganitong klaseng tilapia yung nahuhuli sa masa. Oh, kakaiba to mga bro. Iba rin to sa mayan. Kasi kung mapapansin nyo, sobrang liit ng kanyang bibig. Ayan, kunin din natin to mga bro. Kunin natin. Ayun. Ayun, pantilapia. Lulubog na mga bro eh. Ayun, kinikibit yung ating pantilapia. Ayun. Ayun, time check tayo mga bro. Ang oras natin ngayon 3:30 PM. At yan, kung mapapansin nyo, medyo mainit na dito sa spot natin. Kanina medyo kulimlim, pero ngayon uminit. Pero ganyan naman talaga mga bro, sa pamimingwit kailangang magtiis sa araw. Dahil yan talaga yung nakakapagpasaya sa atin at hobby natin, libangan natin. Kanina pumunta tayo dito ng 2:00 ng hapon. At yun nga, hindi pa natin nahuhuli yung target natin na karpa. Medyo mailap pa ang karpa ngayon mga bro. At hindi pa yata sanay na kumagat sa masa no? Pero hindi tayo susuko mga bro, hindi man tayo makahuli ngayon. Sa mga susunod na araw susubukan ulit natin. Ayan, may dumaan na bangka. Yung bangka natin baka tumama sa bato mga bro eh. Ayun nga, susubukan pa natin mga bro sa ibang araw, hindi man tayo makahuli ngayon. At meron lang tayong sasagutin mga bro na isang comment at tanong sa ating comment section. Napakagandang tanong nito. So sabi sa comment na pag namimingwit daw tayo gamit ang pain na lumot, dapat daw ba na nakalapat sa lupa o sa putik? So yun yung ibig niya sabihin no. Nabanggit na natin to sa mga iba nating vlog mga bro, pero may mga bago na dumarating sa ating channel at gusto ring malaman, syempre magtatanong yan at hindi napanood yung iba nating video, ay sasagutin pa rin natin yan mga bro. So sa pamimingwit po na gamit ang lumot mga bro, kinakailangan ay iba-iba ang gagawin mo setup. So ibig sabihin, para kang mag-e-experiment mga bro, subukan mo muna sa isang dangkal. Uy, may kumikibit. Uy mga bro, huli ba? Ayun, mga bro, huli. Kaya to. Wait lang, nakahuli tayo. Ay, tilapia na naman mga bro. Ayan o, sa masa. Wow! Ayan mga bro, nakahuli na naman tayo. Yung ganong klaseng tilapia na naman, yung maliit ang bibig.
Sa masa to mga bro, sa masa natin nahuli. So yun, ituloy natin. Saan ba tayo? May kumibit eh. So dapat mga bro, nag-e-experiment ka. So una, subukan mo muna siguro sa 2 dangkal. Pagka walang kumagat sa 2 dangkal, subukan mo sa 3 dangkal hanggang sa mapalalim mo na mapalalim. Tapos pag may nahuli ka na tilapia, tandaan mo na mga bro kung gaano kalalim iyon, dahil ibig sabihin yung mga tilapia dun sa lugar na yun ay nagtitigil lang sa ganon kababaw o kalalim na lugar. So ganon po yun, paiba-iba ang gawin nyo mga bro. At sa masa naman, kinakailangan naman dito sa carp hunting mga bro, pagka masa ang pain mo, kinakailangan naman lapat talaga sa sa putik, para makahuli ka ng ng karpa. Ayan. At yun nga, nakahuli tayo mga bro na naman ng tilapia na maliit ang bibig. So hindi pa natin alam kung anong klaseng tilapia ito mga bro, pa-ID naman no. Ayan, sobrang liit ng kanyang bibig. Lagay natin dun. So ito na yung huli natin mga bro, pakita ko sa inyo. Pero ito mga bro, itong huli natin ay hindi natin iuuwi ngayon, dahil madami pa tayo na stock sa rep. Ayan. Ayan na yung huli natin. Siguro mga 8 piraso na. Tapos may isang kanduli. Huli natin sa masa. Yan, masa natin no. Kunti pa lang nababawas. Okay. Namimiyos pa tayo mga bro. Siguro uwi tayo mga 4:30 o kaya mga alas 5. Meron pa tayong 1.5 oras para mamingwit. Ayan. Pag uwi natin ng bahay, magkape naman tayo mga bro. At mag shoutout na rin tayo mamaya doon. Ayan, ito yung ating lumot. So painan ulit natin yung ating masa. At nakahuli nga tayo doon ng tilapia. Painan ulit natin mga bro ng masa, dahil hindi pa natin nahuhuli ang mailap na karpa. Kailan kaya natin mahuhuli mga bro no? Mahuhuli din natin yan. Tiwala lang. Habang tayo nagsasalita mga bro, kumagat eh. Two hours later. Ay, mga bro, nakahuli tayo ng double kill oh. Kaso medyo maliit lang yung isa. Ito mga bro, maliit to. Pakawala natin. Ito pwede na. Double kill. Dami-dami na rin tayong huli mga bro na tilapia bo. Kaso karpa, wala pa tayong mahuli. Yung target natin na isda. Lapit na maubos ang ating pain mga bro. Pagka ubos nito, uwi na rin tayo. Ay mga bro, malapit na rin bumaba yung araw eh. Mamaya mabilis siyang bumaba at didilim na rin. So oras natin 4:30. Ay mga bro, nakahuli na naman yung ating masa. Kaso parang tilapia na naman. Magaan eh. Ano kayang isda ito mga bro? Ayun. Bah, malakas ah. Tilapia na naman to, sabi ko na eh. Ayun mga bro, yung ganitong klaseng tilapia na naman. Yung maliit ang bibig. Ayan oh. Ay mga bro. Mga bro, i-comment nyo nga kung anong klaseng tilapia ito. Ayan oh. Ang liit ng bibig. Tapos meron siyang parang ngipin. Ay. Lagay ka ulit sa babaran. Wala na tayong pain mga bro. Uwian na. Sampain na lang to mga bro. Yan mga bro, uwi na tayo. Gagabi na. Didilim na. Tara na. Mga bro, time's up. Time check natin, alas 5 na ng hapon at palubog na ang araw, padilim na rin mga bro. Ayan oh. Napakaganda ng sunset mula dito sa sa Pangpang no, sa Tabilawa. At yun nga, uuwi na tayo mga bro. Hindi tayo nakahuli ng target natin na karpa. Ganun pa man, nakahuli naman tayo ng mga tilapia. At saka may isang kanduli at pakita ko sa inyo yung ating mga huli mga bro. Ito na yung ating mga huli. Ayan oh, madami rin. Yun. Ayan. So mga bro, kung mapapansin nyo, itong mga tunay, mga original na tilapiyang yan,
Ayan yung huli natin sa biwas na ang gamit natin na pain ay lumot. Pero mga bro, yung ganitong klase ng tilapia, nasan ba yun? Tapos yung tilapia na ganitong klase mga bro, yung maliit yung bibig, ayan, ay huli nga natin sa pain natin na masa. Tsaka yung isang kanduli na huli natin, no? So bali, meron din tayong maiuwi mga bro na isda, oh. At yun nga, gaya ng sabi ko kanina, ito mga bro ay hindi na natin iuwi, iuulam. Ibibigay na lang natin to pag may nanghingi sa atin habang tayo ay pauwi. Hindi dahil sa sawa na tayo sa isda o sa tilapia, kundi dahil ang dami pa nating tilapia sa refrigerator, no? Ubusin muna natin yun, iulam muna natin yun mamayang gabi at sa mga susunod na araw. Mga bro, hindi tayo magsasawa sa tilapia kahit tumataas na yung ating uric acid. Ayan, lagyan na natin doon at para tayo makauwi na, no? So yung ating bingwit, eto na mga bro. Iyan, uwi na tayo. Ayun mga bro, uwi na tayo. At hanggang dito na lang muna siguro ang vlog na to. Huwag nyo kalimutan na mag-like sa ating mga video. At kung sinisipag-sipag kayo mga bro, ay pwede nyo i-share ang ating mga video para mas marami pang makapanood ng ating fishing adventure. At sa mga hindi pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na rin kayo at i-hit nyo na rin ang notification bell para syempre lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So hanggang dito na lang mga bro. Magkita-kita pa tayo next vlog. Happy fishing sa inyong lahat at bye-bye!